inireklamo ng obstruction of justice ang padre de pamilya ng pinatay na mag-inang pulis at 8 taong gulang na anak. Posible raw kasing makaapekto sa investigasyon agad na pagpapakremate sa labi ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to. Tinawag ng case closed ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollanido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Kabilang sa pangunahing sospek, ang car agent na si Pia Panghaniban. Una nang idiniin ni Pia ang dating mister ni Dayan na si Police Senior Master Sergeant John Mollanido. Pinanood niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pero ayon mismo sa PNP, person of interest lang ang turing sa mister ni Dayan. Isinailalim na rin siya sa restrictive custody. Wala pa raw sapat na ebidensya para tawagin siyang sospek na direktang sangkot sa krimen. Sa kabila nito, sinampahan pa rin ngayon ang reklamong obstruction of justice ang mister ni Dayan dahil yan sa agad umanong pagpapakremate sa kanyang mag-ina. Bagay na nakaapekto raw sa pangangalap ng mga ebidensya. Kasi naisama po yung mga ibang ebidensya gaya po ng damit at saka po yung mga ibinalot sa kanya na tela is naisama po doon sa pagka-cremate na supposed to be dapat po is part po siya ng evidence. So body lamang po sana dapat yung na-cremate. Bagamat wala pang hawak na kopya ng reklamo, dismayado ang abogado ni Mollanido. Gate niya, ilang araw na ang nakalipas mula nang patayin ng mag-ina nang makita ang labi ng mga ito sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac. Naaagnas na raw ang mga bangkay, kaya minabuti ng pamilya na ipakremate na ang mga bangkay. They want the victim viewed by the relative unrecognizable. Is that a fair statement? Of course, they want a dignity for the deceased. So for them to have that, they choose to have it cremated. Ang mga pulis din daw ang nagbigay sa pamilya ng mga labi bago pa magpasya ang pamilya na ipakremate na ang mga ito. Kaya hindi raw tama na isisi sa asawa lamang ang nangyari sakaling naapektuhan man ang mga ebidensya. My client was informed that they are done with the processing of the cadaver. In fact, it was turned over to by the police officer. So if there's somebody to blame here, not my client but the police officer. Umapela rin ang kampo ni Mollanido na pakawalan na ito mula sa restrictive custody. Hindi raw kasi tama na i-detain pa ito at gawing person of interest dahil lang sa hindi ito umiyak o nagpakita ng emosyon matapos ang sinapit ng kanyang mag-ina. We should not forget that my client is the husband. My client is the father. Give him time to grieve. Yes, wala siyang emotion doon sa interview. You know, I know that client for 3 years. He's really a nonchalant person. But deep inside, umiiyak yan ngayon. My client needs sympathy now, more than cases. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.